huli kayo. Actually, hindi huli ka. Huli kayo. Kulang-kulang 300 illegal online lending apps. Halos ilang araw na rin, simula nung pumutok yung balita tungkol kay Rendon Labrador sa pagsama niya sa PNP ACG na pag-raid doon sa Makati. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga mamatay-matay yung kwento. And actually, recently lang, a few hours ago, meron siyang interview kay Tune In, kay Tunying, yung isa sa mga reporters ng ABS-CBN, if I'm not mistaken, si Anthony Taberna, okay? Na-interview niya uli itong si Rendon Labrador regarding doon sa nangyaring raid. At may ilang mga katanungan doon na medyo para sa akin nagkaroon ng interest. Nag-caught ng interest ko. Kasi nga, gusto kong malinawan if talagang nag-brief ba siya in a proper way no kanyang taong kinontak sa ACG na si Ma'am Police Captain Sabino. And based sa mga naging sagot niya, kayo na rin po yung humusga. And I'll tell you my own opinion about the matter. At bago po ako magpatuloy, ako po si Citenshi06 at welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content na maaaring related kay Rendon or sa other interesting topic na ating maririnig sa social media at sa ibang mga pang-araw-araw nating balitang naririnig. And kung meron pa kayong comment, suggestion, recommendation, or opinion with regards to this content of mine, please leave it on our comment section. So yun nga po, napanood ko yung interview kay Rendon Labrador ni Anthony, ni Katunying. And may mga portion doon na gusto kong ibigay yung sarili kong opinion. And ito po ay opinion ko lamang. Okay? Wala pong halong kung anuman. Sharing my thoughts since nandito siya publicly. Diba? So, I can share my own opinion. So, kung ano po yun, pakinggan po natin yung video. Bali po yung video is galing kay Tune In, kay Katunying na vlog ni Anthony Taberna. Tama ba? Sorry po kung maliman, Sir Katunying. So, ipi-play ko po yung portion na kung saan parang yun yan na yung portion na sasama na si Rendon para doon sa gagawing raid. Actually. So, kung gusto niyo pong mapanood yung buong video, just visit Tune In kay Katunying, and sa last part po nung isa sa mga video niya, yung latest video niya, live video niya, yung last part po, nandoon po yung interview niya kay Rendon Labrador. Walang ideya dito sa pinag-uusapan natin. Pagdating mo ba doon, nag-live ka na kagad? Hindi pa. Nandun ako sa baba. Okay. Kasi bawal eh. Tsaka hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. First time ko yun eh. Pero kailan ka nag-decide na mag-live? Nag-decide ako mag-live. So, based dito sa kwento ni Rendon, nauna na yung raiding team. Okay? Nanduro na. Kumbaga nakapag-raid na. Sila at yung mga kasama niyang media, hindi pa pinapapasok. Okay? So, kumbaga, nauna na yung mga raiding team, sila naghihintay lang ng go signal. Live nung nandun na rin yung mga media. Yun. Pinagpaalam mo ba yun kay Captain Sabino? Hindi na. Hindi na. Kasi ang nasabi naman ni Captain Sabino, na briefing na sila bago kami umakyat lahat. So, ang briefing nila sa kanila, sa mga tao doon, aakyat na yung media, so cover nyo lahat. Cover nyo lahat ng mga mukha ninyo. Okay. So,
based dito sa kwento na to ni Rendon, kumbaga, na-prepared na ng mga pulis yung mga tao doon sa taas nung pinuntahan nila na may mga media nang papasok. And among those is diyan kasama nga si Rendon. And hindi pa siya nakakapag-live nung sinabihan na siya, kasama yung mga midmen, yung mga mainstream media, saka pa lang siya umakit at saka pa lang siya nag-live. And hindi niya in-inform yung kanyang contact person na nakipag-collaborate siya, si Captain Sabino, na gagawin. Noong oras na yon, hindi ka ba sinisita ng ibang mga cameraman o mga reporters? Kasi nung kumuha ako, kasi bago nga ako, nag-shoot na rin sila. Aha. Oo. Pero tandaan mo, bilang isang Okay. matagal ding TV reporter at radio reporter, Ito yung part na maganda na kino-question, okay, ng mga reporters at ng mga taong may alam sa mga ganitong sistema. yung karamihan sa mga kinukuha, nire-record lang doon, ay hindi naka-live pang kadalasan. Pero, familiar ka ba doon? Familiar ka ba na hindi, yung mga kumukuha ng camera doon, hindi naman live yon? Meron ka ba idea doon? Hindi ko alam. Hindi ko alam yun kung naka-live ba sila o hindi. Pero, nung I'm not sure kung totoong hindi alam ni Rendon. Maaaring hindi siya katulad natin na nanonood ng balita. Okay? And yun na din yung mga naging question before pa tumagal tong usapan na to. Na mostly, yung mga pinapakitang video ng mga nagbibigay ng balita sa atin is edited. Actually, di ba, may voice over na ng mga field reporter bago pa nila ipakita yung video. And nakikita natin, lalo na kung medyo sensitibo, is may mga blur, binablock and white, which means edited na siya. Hindi siya on the spot na finid yung video. Unlike kasi nung ginawa ni Rendon, it's live. And sinasabi niya nga dito na hindi siya aware na baka naka-live yung mga kasamahan niyang mainstream media. So, I don't know if talagang hindi niya alam, but parang napaka-imposible, di ba? And it shows lang talaga na hindi siya properly brief sa mga gagawin. Binrief lang sila, ang binrief lang nila is yung mga taong nanduroon sa ni-raid. Pero siya, personally, dahil siya yung nakapag-collaborate and first time niya, so kumbaga talagang dapat finid sa kanya lahat ng information on what to do, kung ano yung mga policy na kailangan niyang sundin. And dito kitang-kita na hindi siya nagkaroon ng ganong briefing sa pwede niyang gawin kasi nag-live siya. Di ba? And tayo, bilang mga common people na malimit makapanood ng balita, nagiging curious na rin tayo, di ba? Kung bakit bino-blur or tinatakpan yung mukha ng mga suspect, ng alleged suspect, unless talagang sila na yon, di ba? Na hindi pinapakita fully until maklear yung issue na yung suspect is talagang siya yung gumawa. Pero dito sa nangyari nga kay Rendon, yun yung ni-live niya. And actually, may aaminin pa siya as this video goes on. nung kumukuha sila, dun yung time na kumuha na rin ako ng live. May mga nagsasabi na yung ibang mga nakita sa live mo, dahil nga radio, kabaliktad, they were presumed guilty. Hindi, they were presumed innocent eh. They were presumed guilty dahil nandoon sila. Gawa ng live mo. Anong masasabi mo doon? Siyempre, nasa tao na lang yun eh. Kung paano mo titignan eh. Siyempre, depende sa pananaw yan. Pero yung mga tao doon, siyempre, i-held pa naman sila for questioning. Hindi pa naman sila guilty. Yun, kaya nga din isa sa mga kinagalitan ng mga pamilya, ng mga
na kasama sa operation, yung pag-caption ko. Yun talaga, aminado ako doon na mali ako, na-excite siguro ako, na nilagay ko agad, inassume ko lahat. So, nung nakita ni Captain Sabino yon, on the spot, pinabago niya sa akin. Uy, sinita niya ako agad at agad-agad kong pinalitan. Bakit ano ba ang nilagay mo sa caption? Sinabi ko, huli ka. Ako naman, ang intention ko lang ay view ng isang simpleng tao, mamamayan, na pinapakita ko sa... So yung sinasabi niyang huli ka, yun yung mga post niya after nung nangyari na yun. Na mayroon siyang huli ka, then mayroon siyang explanation, and papakita ko sa inyo maya-maya. And yung sinasabi niya na view ng isang common tao, actually, vlogger na siya, influencer na siya. So, to be maging common pa siya, yes, common citizens pa rin siya, but medyo above na siya doon dahil influencer na siya. Kumbaga, mayroon ng dating lahat ng sasabihin niya, lahat ng ipapakita niya, makikriticize na. Di ba? Oo, nanduroon pa rin siya sa level na common tao pa rin siya, but mayroon na siyang responsibility bilang isang media influencer or social media influencer or content creator dahil mayroon na siyang mga followers, mayroon ng mga sumusubaybay sa kanya, may nagki-criticize na sa kanya, may kumu-question na sa kanya, may nagagalit na sa kanya. Kaya lahat ng mga bibitawan niyang salita, regardless maganda or pangit, makikriticize yun. So yung katulad ng nasabi ko sa mga previous video ko, na yung pag-caption niya ng ganun, hindi na-presume na inosente pa yung mga tao. Guilty na kagad yung verdict nung caption na yun. Pero kahit na pinatanggal na, nakita pa rin naman na mayroon pa rin nakagrab and na-post na mga ganong klaseng caption niya. And ito yung sinasabi ko ngayon. Merong mga kuha pa talaga, ayan, huli kayo. Actually, hindi huli ka. Huli kayo. Kulang-kulang 300 illegal online lending apps huli sa akto. Diba? So, huli kayo, huli kayo. Ayan. So, ito yung caption na parang diniin mo na hindi na sila presume innocent dahil nga meron ng ganyang nangyaring lumabas na kwento or post na galing sa kanya. Kaya doon nagalit yung mga taong relatives ng mga nakapanood ng live na yon. And inaamin niya rin naman na doon siya nagkamali, which is hindi dapat. Diba? Kasi naka-live ka and everybody can see it. Kaya alam naman natin na madaling mag-judge yung iba nating kababayan without hearing the other side. So, ito ay ilan lamang sa naging interview na yan kay Rendon Labrador. And naging interesting lang para sa akin kasi nga, obviously, kung panunuorin niyo yung buong kwento ng video na yan, hindi talaga siya na-brief. Kumbaga, pumunta na lang siya doon, pinunta siya doon, mapunta siya doon, without proper guidance kung ano ba yung mga dapat niyang gawin. And napakita ba sa kanya yung policy ng PNP sa ganitong mga cases, yung ano yung mga dapat nilang gawin, dapat niyang gawin since bago siya. So, kaya nako-question pati ang PNP ngayon. And although the intention is maganda, di ba? Kumbaga, spreading good news, okay? Awareness sa mga tao dahil marami pa talagang na-scam nitong mga ganitong lending apps na to. And tataka rin ako bakit napapayagan, bakit na-e-airy pa yan. Okay? Kung manunood kayo ng mga videos, yung mga kahit dito sa TikTok or sa Facebook na mga advertisement, meron pa rin nag-a-advertise sa mga nagpapautang na yan. So, yun lang po yung gusto kong i-share. And if gusto nyo pong mapanood ng buo yung kwento ni Rendon at yung interview ni Katunying sa kanya, just visit, tune in kay Katunying and yung pinaka-latest niyang video
na may title na Tama ba o Mali ang ginawa ni Rendon Labrador. Mapapanood niyo po yung buong kwento. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat.